John chapter 8, verse 12 to 14. Easy English translations. Then Jesus spoke to the people again. He said, "I am the light of the world. Follow me, and you will never walk in darkness. You will have the light that gives life." The Pharisees began to argue with him. They said, "You are saying things about yourself, but there is nobody else to agree that these things are true." Jesus answered, "What I say is true. Even if I do speak about myself, my words are true. I know where I have come from. I also know where I will go. As for you, you do not know where I came from. You do not know where I will go." If you've ever listened to the gospel song Light of the World by Lauren Daigle, you may have heard Daigle celebrate Jesus by singing "Glory to the Light of the World." The idea that Jesus is our light is mirrored across many popular Christian songs, including "Here I Am to Worship" by Tim Hughes. There are several Bible verses where Jesus refers to himself as a light on the earth. The most well-known of these is John 8:12. In today's message, Brother June Macapobre tackles about the claims of Jesus being the light of the world, Christ in calling himself the light of the world, the meaning of the word light and darkness, and the biblical example found in Matthew chapter 5. The best way to understand what Jesus meant by "I am the light of the world" is to picture a ship in a tumultuous sea at night. Though the ship can't see what's ahead of it, it follows the lighthouse's light toward its home on the shore. We can't see our future, direction, or destination, but Jesus can. Like the lighthouse guided the ship, Jesus directs us toward God's light. The light of Christ guides us through the darkness of sin, life, and struggle both spiritually and literally. Tatlo ka kamatuuran ang aton istoryahan sa sininga. Domingo before kita magpartik sa Holy Communion. Christ in calling himself the light expresses sa tatlo kabutang. Paghambal ni Jesus, ako ang kasanag sa kabuhi. Ako ang kasanag sa kalibutan. May tatlo siya kabutang nga gipahangop. Number one, what he is in himself. Ano gid siya? Sabi mo lang, inang sa magkanta ganitong akong amigo nga pastor, inang kanta niya nga sa devotional ginakanta niya, everybody ought to know. Everybody ought to know who Jesus is. Ang tanan bagay mahibalo sinugid si Jesus. Kagdayon, siya ang the most excellent. Siling pa niya sa mga kaparian, mga Sadducees, kag mga Pharisees. Siling pa niya, itudlo ninyo, diin ako nakasala. Waay siya sing sala, palagpakan na ito na Ginoo. Amo ganina kung magtapi ka kay Ginoo, ang imo kasalanan madispunihan gid, palagpakan na ito na Ginoo. Kung magtapi ka lang at tuod, hindi problema ang sala. Ang problema, kung hindi ka katapik sa isa, nga way kaagi kasalanan, kag makasarang sa pagluwa sa imo kasalanan, palagpakan na ito na Ginoo. It's the most excellent, strong, beautiful, and glorious. Kagdayon si Apostol Peter, sino nagsilingin si Apostol Peter? Basahon na ito ng 2 Peter chapter 1:16 up to 19. Sa Ilonggo nga translation. Ano ang hambal ni Apostol Peter? Gusto na ko nga
aton lang taon, ining imo gitepikan, sinuugid siya. Even ang mga apostoles sa iya panahon niya, imo makita na kulangan sining paliginisos sa inyo kuno, sino ko? Damo ang mga sabat. Ikaw si Jeremias, kaya nakita lang si Ginisos naghibi dito sa panahon sa kamatayon ni Lazaro. Ikaw ang propeta nga diin nabanaw, gipabalik sa Ginoo, damo nga mga pan. Kagdayon, si Apostol Peter nagsiling, sa namangkot sa inyo, abi, sinugi ko. Siling sa Apostol Peter, ikaw ang anak sa buhi nga Diyos. Everybody say, ikaw ang anak sa buhi nga Diyos. Anong hambaligin Diyos? Simon Pedro, Simon, bulahan ka. Tungo ka ini nga kapahayagan, wala nagahalin sa tao, nagahalin ni sa akon amay nga adto sa langit. Palakpakan nato na Ginoo. In connection sini, si Apostol Peter nagsulat gid. Siling pa niya, nakita namon nga si Kristo gipadunggan sa Diyos. Gipadunggan sa Diyos. Amo na nga kung kita magpadungog kay Kristo Jesus, nag-upod ta sa kausa sa Diyos nga nagpadungog si anak. Palakpakan nato na Ginoo. Kagdayon, kung imo lang taon, ang amon ginsugid sa inyo parte sa gahom sang aton Ginoong Hesukristo, sang diri pa siya sa kalibutan, hindi himo-himo lang nga mga sugilano. Hindi tinumutumo. Ito si nagapati ta kag nagauya ta sa reality. Nga, tanawab lang yun ang sala, reality ni. Kung makasiling ka nga ang sala, hindi reality, kadto ka sa prisuhan. And that is the consequences of the reality of sin. Kadto ka sa gitawag mga bululgan sa mga buang, mga gitawag yang mga rehabilitation center, makita nimo nga reality ang resulta sa sala. Ang druga reality ni. Ang bisyo reality ni. Kag ang kamatayon reality. Pero ang nakapaayo lang sa aton, nakadangop ta sa isa ka Ginoo nga hindi multo. Palakpakan na to ni. Hindi ka gitawag himo-himo. Kundi nakadangop ta sa Ginoo nga diin, tuod gid nga Ginoo. Palakpakan na to na Ginoo. Amo na siling pa ni Peter, siling pa niya, hindi ni himo-himo lang ang mga suka, kundi nakita ginamon. Basahan ta. Kundi nakita ginamon ang iya gahom nga halin sa Dios. Palakpakan na to na Ginoo. Uning pinakatahom sini, abi mo lang, ining tatlo ka kamatuoran. Gusto na kon nga i-emphasize, gini agon maintindihan na ton, ano ang mystical union. Dahil ano panghambal niya? Kaysang gindayaw kag ginpadunggan si Jesucristo sang Dios nga amay, tiyo mo na. Nabatian namon ang tingog sa Dios nga makagagawom sa tanan nga nagsiling. Basahon ta, amo ini ang akon hinigugma nga anak, nalipay ako sa iya. Palakpakan na ito na gano'n. Ito sis, kung magtapik ka sa sini nga anak sa buhi nga Diyos, imo makita iya, ang imo pagtapik, hindi kay religious nga attachment, kundi nagtapik ka sa isa ka persona nga nakapalipay sa Diyos. Everybody say, dayon, ini nga tingog, aton basahon, ini nga tingog nga naghalin sa langit na batian namon, sang kami kaupo ni Jesus dito sa balaan nga bukid. Wow! Kagdayon, ano pa? Amo ina nga nagdungag pagid ang amon pagpati sa pagpanudlo sang mga propeta. Palakpakan na ito ang Ginoo sila. Basahon ta, gani dapat pamatian ninyo ang ilang mga ginhambal. Tungod nga pariyo ina sa isa kasuga. Basta tunugon ta, tungod kay pariyo ina sa isa kasuga nga nagasiga sa madulom nga lugar hasta sa adlaw nga si Kristo mag-abot. Pariyo siya sang kabugwason nga maghahatag sing kasanag sa inyo hunahuna. Tanawan yung morning star.
He is the bright. Jesus compared to the brightness of the morning star. Sang una, way pa mga moderno nga kumpas. Kung basahon nimo ang kasaysayan sa ancient history, sa science of navigation, imo makita, ining gitawag ya kabugwason, amunang ila ginapuntarya, agon makakadto sila sa ila destino nga. Ang iban nga bituon, gabalhin-balhin na, pero ining kabugwason, steady na nga sa kagahon, ara na sa lugar. Nagpaintindi, kung ikaw ya, gitawag ya nga, magtapi kay Ginisos, nagtapi ka sa immovable nga persona. Wala nagakambyo nga persona, amo kagahapon, karon kag sa palaboton. Pagpakan na ito na Ginoo. Dayon, makato kita sa encounter gid. Pagkabati ko sa ito nagbalikid, dayon ako agutan-aon kung sino ang naghambal sa akon. Kag nakita ko ang 7 ka suga nga bulawan. Dayon, sa tunga sang mga suga, may nagtindog daw isa ka tao. Ito ang 7 candelier. Nga diin imo makita. It is the lifestyle sa personalidad ni Kristo nga aragid sa pirmi gatindog sa kasanan. Kagdayon, malaba ang iya bayo nga labot si Atiel, kag sa iya dugan may wagkos nga bulawan. Wow. Dayon, ang iya buhok pirti kaputi, pareho sa tila nga maputi, gid kag iya mata nagabaga nga daw sa kalay. Utod kag abyan, amuning makita mo samdi. Ang imo gitapikan, amuni siya. Pagpakan na ito na Ginoo sila. Kung ikaw hindi ka preparado, kag hindi ka matutom, ano ni mo atubangon ni nga tao? Ano ka makalilisang ni? Kung ikaw malauton, makita nimo ang gabaga nga mga mata nga naglantaw sa imo, kag nagapanudyaon sa imo, sa kakulangan mo, paano ka nga makatindog? Dayon anong hambal diri? Ang iya mga til nag-idlak na daw saway nga ginatunaw sa kalayo kag ginpahining. Abi mo lang ang saway sa gitawag sa mga Hudyo, simbolo ni sa kabakod. Nagpaintindi ang imo gitapikan, mabakod ni sa nga Dios. Prakpakan na to na Ginoo. Mabakod ni nga anak sa Dios. Ang iya tingog mabasko gid daw sa dagana sang busay. Di ni butang ang malauton sini. Din kay butang kung may kaklaro nga relasyon sa Dios. Anong hambal sa Biblia? Pag abot sini nga tinuga, nagsiling ang mga general, ang mga hari sa duta, ang mga ulipon kag mga hilway nagsiling, bukid tumpagi kami. Kuy batabuni kami, kay hindi kami kabatas magsudong sa buhi nga kordero sa Dios. Pagpakan na to na Ginoo. Pero ikaw, ito kami relasyon ka. Suhito ni mo siya tungkol kaya kinaian niya ara sa imo. Kag inis siya nga Diyos amo ang kasagod sa imo. Paano ka mahadlok? Kag dayon anong hambal diri? Versikulo 16. Ginuyatan niya ang 7 ka bituon sa iya tuo nga kamot, kag siya ba may nagagwa nga matalong nga espada nga 2 sing sulab. Ang iya guyatama kasilaw pareho sang adlaw kun udto. Dayon pagkakita ko sa iya, tiyan mo lang natumba ako sa tiilan nga daw patay. Ini nga apostoles siya la ini. Amuning gahigda sa dugan ni Ginisos. Gitawag na John the Beloved. Pero lain na ang iya sa dira nga din, dira pa sa lawas si Ginisos sa wala pagidlansang sa cross. Imo makita na lain ang purma ni Ginisos. After sa resurrection, kagdayon, siling pa niya gintungtong niya daw ng iyak tuo nga kamot sa akon, hindi ka maghadlok. Ako ang ginsuguran kag katapusan sa tanan. Utod kagabi ang tandaan ni mo ni. I would like to say with seriousness, siguro agad ang imo pagsugod si Kristo Jesus. Kaya ang pagkatapos mo si Kristo Jesus. Siguro alang. Hindi ta imo makita ang aton ri, siguro alang imo pagsugod.
Ito kay, kung siya ang magasugod, tapuson ka niya, palakpakan na ito naging. Kagdayon, ano nga baldre? May kabuhi ako nga wala sing katapusan. Napatay ako, pero tanawa, buhi ako. Kag hindi na mapatay, may gahom ako sa kamatayon, kag lugar sa mga patay. Utod kagabihan, kung nagtapi ka sa Ginisos, kay Ginisos, kung mapatay gidman, kabubuton sa Ginoo nga mapatay ka. Kay way makapatay sa imo, kundi itugot sa imo gitapikan. Palakpakan na to na Ginoo. Amuni ang gitawag ya glorious, excellent, powerful personality of the Son of God. Tandaan na ito ni, may ginuutang nga gamana. Ano gambal niya? Ang tanan nga gahom sa langit kag sa luta, ginahatag na sa ako. Kani kaya nakaproblema sa aton. Ang nakaproblema sa akon, kaya nakaproblema sa aton. Kulang ta pagpalapit sa sini nga Ginoo. Pagpakan na ito. Kulang ta sa pagtapik sa sini nga Ginoo. Makato kita sa ikaduha. What He is to them that believes in Him. Number one, ano gani ang number one? What He is in Himself. Most excellent, strong, beautiful, and glorious. Ikaduha nga kamatuoran. Ikaduha nga division. What He is to them that believes in Him. Ano siya sa mga tao nga nagatuo sa iya? Kagkitaning mga tao nga nagatuo sa iya. Pagpakan na ito naging. Ano siya sa ato? Kung alam mo na, do gracious exit lang siya. Do pariha lang siya sa gitawag yang nagtanaw kasini nga diin imo makita panahon masunugan, may kumusyon sa sulod, dagan ka dayon sa exit nga ganaan. Amo bala na. Tawgon nimo siya kung panahon sa gitawag yang kabudlaya. Utod kagabihan, mahibalo ka, sino siya para sa imo nga ikaw nagatuo. Magkato kita sa bersikulo. Ano nga sa Biblia? Ano siya? Basahon ta. Ako, amo ang maayo nga manugbantay sa mga karnero. Sa mga dagatuo, siya ang maayo mo nga manugbantay. Pagpakan na ito na Ginoo. Sobra pa siya sa imo sa security guard nga imo ginsuhulan. Sobra pa sa ido nga naga lagan-lagan sa imo ug sarang panahon sa kagabi. Tukay siya ang maayo nga manugbantay. Pagpakan na to ng Ginoo. Kag ining maayo nga manugbantay, nagsiling siya, waay sa gakatagpilaw, waay sa gakatulugan, waay sa gakatulog. Nagpaintindi ang line of communication 24/7, way gabalda. Pwede ka makakunik sa'yo. Pagpakan na ito na Ginoo. Sa panahon sa imo kabudlayan, pwede ka katawag sa'yo. Sa panahon sa imo kalisdanan, pwede ka katawag sa'yo. Amo ganina nga si Apostol Paul naghambal gid nga din, ang tanan nagatawag sa Ginoo maluwas gid. Pagpakan na ito na Ginoo. Pagkaluwason ang tanan nagatawag sa Ginoo. Kay siya ang maayo nga magbalantay. Basahon ta, ang maayo nga manugbantay, desidido nga mapatay para sa iya mga karnero. In the context sa gitawag sa Hudiyo nga kultura, imo makita iya. Sa gitawag suturil gali sa mga karnero, ang higdaanan sa manugbantay, wala dito sa sulod. Dira sa puwertahan sa karnero. Maditikan niya kung ang karnero magwa. Maditikan niya kung ang karnero, imo makita iya nga, imo makita may problema to kay ara sa saganaan. Nga ara sa saganaan, tungog kay siya ang maayo nga magbalantay, kung ang gitawag kawatan sa karnero, magasulod sa pagkawat sa karnero, siya ang una nga mapatay para sa karnero. Siya ang una nga magsalod sa problema before makasulod ang kawatan sa turil. Subong sina ang Ginoo.
Sa panahon nga sa lakayon, tautod kagabihan. Sa panahon nga sa lakayon ka ni Satanas, sa panahon nga sa lakayon ka sa mga balatian kag problema, hindi kalambot ang problema sa imo kundi magagi sa ganahan. Kag ini nga ara sa ganahan, amo ang maayo nga magbalantay mo. Palakpakan na to na Ginoo. Everybody say amen. Palakpakan na to ng Ginoo. Makadto kita sa gitawag dason nga bersikulo sa gitawag 2 Peter chapter 1, 3 up to 8. Ginpili kita sang Dios. Sino nagpili sa aton? Ang Dios. Siguro wagid ang Dios nagpili sa imo. Ginpili ka nga mangin iya anak. Ang gahom sang Dios, basahon ta, ang naghatag sa aton sang tanan naton nga mga kinahanglanon sa pagkabuhi nga Dios nun pinaagi sa aton pagkilala sa iya nga nagtawag sa aton. Ang tanan mo nga kinahanglanon sa pagkabuhi nga Dios nun ginahatag na. Kadumdum ko sa isa ka Kristiyano ng sinunod, tagay ko bugas. Ginoo, gusto ko mukaon kamuti. Gusto ko mukaon kamuti kahoy. Siling ko no ang rebelisyon, siling ko no ang Ginoo, uy man kamuti kahoy anak sa langit. Uy man bugas di sa langit. Uy man kamuti sa langit, ara sa duta. Gikumplituhan na nakon ang duta. Kung gusto ka mukaon kamuti kahoy, pagtanong kamuti kahoy. Everybody say amen. Ang tanan mo nga gikinahanglanon sa pagkabuhi nga Dios nun, paagi sa pagkilala sa iya nga nagtawag sa aton. Pagkasilita nga naulipon ka pa sa bisyo, naulipon ka pa sa panugal, naulipon ka pa sa bino, naulipon ka pa sa bara, naulipon ka pa sa druga, in spite nga gihatag na sa Ginoo ang tanan mo nga pagkinahanglan. Everybody, ginahatag na niya. Amo na problema na to ni. Amo na malambot kita sa world nga darkness karon. Kagdayon nimo makita ya. Gintawag niya kita paagi siya makatilingalang nga gahom. Gintawag ka tungod kay gamhanan ang nagtawag sa imo. Lantawab lang nang way gaalagad. Lantawab lang ng mga taong atos bulangan karon. Lantawab lang ng mga taong ato karon sa mga bitsis. Lantawab lang ng mga tao karon nga diyan ang Domingo ya para sa ila paglagaw-lagaw kag bakasyon sa isa ka semana. Pero ikaw lain. Nakaintindi ka nga rin ka sa simbahan tungod kay tumalagsaon peculiar ang pagtawag sa imo nga ang wala lang naintindi. Naintindihan mo. Palakpakan na to na Ginoo. Amo nang bintaha mo. Hindi ka magsiling madiskarded ka. Tani, dito ko sa beach karon, tani, dito ko sa Bacolod karon. No. Hindi ka bagay nga madiscourage. Nga imo makita, ari ka sa isakto nga posisyon. Palagpakan na ito, ari ka sa isakto nga lugar. Tungkol kaya ang nagtawag sa imo, gusto makikita sa imo. Kagdayon, imo makita, gintawag niya kita pagi siya makatilingan lang nga gahom dayon. Kag paagi man sini, ginhatagan niya kita sang bilinod ng mga promesa. Agod nga paagi sini nga mga promesa, malikawan ta ang mga kaidibgon rin sa kalibutan nga nagaguba sa ato. Sino nagguba sa panimalay? Sugal. Sino nagguba sa panimalay? Druga. Sino ang nagguguba sa gitawag yang kwan? Bisyo ang nagguba. Tito si kung imo lang taon niya, ginhilway ka sa kagubaanan nga di na-experience sa ibang mga tao. Palakpakan na ito na Ginoo. Masukot ka kasi di magguba kagid. Sino ni mga tao nga mga asawa nga gahibi? Sino ni mga bana nga gaugtas? O si saa? Hindi bala ang gitawag bidra kag pundasyon sa kasubanan sa panimalay tungo kay imo makita ara sa bisyo. Everybody same. Utod kagabihan, wala ko galaw-galawag sini. Kaya ako mismo giguba na kusbisyong.
12 bang edad na kung profesional na ko nga palahubog, 18 nagmasakit na ko. Inang kalipayan ni mo sa kitog mga bisyo, kalipayan ni mo sa pagpatuyang, paun la na. Paun la na. Waay amigo si Satanas, nga sa katapusan, way na si Paak kag Patya. Napasalamat ko sa Ginoo makahibi ko, Lord. Ako lang nabilin. Ang kaupdanan dito sa munti. Way kagawa tong isa, nagkanto daw sa Iwahig. Nagkitaay kami, niwang na kayo. Ang ibang patay. Muna ko kay isang mamalandong lang ko mag-isa, Lord. Kadako sa akong pasalamatan sa imo. Kung uwi ko katapik sa imo, patay na ko. Nga buhi ko karon, ito kayo nakatapik na ko sa imo. Nagaguba sa aton ka na, kag maambit na ton ang Diyos nun nga kinaugali. Nagtapi ka, agon nga hindi ka maguba. Nagtapi ka, agon maambit ni mo ang Diyos nun nga kinaugali. Palagpakan na to na Ginoo. Kinaugali sa Diyos. Amo na nga, abi mo na ang kaluwasan, isa lang gigarantiya, nga mabalay ang kinaugali sa Diyos sa ato. Itog nag-Christ-likeness. Kagdan ano pa di ang hambal? Kag paagi, gani, basahon ta, gani tinguhaigid ninyo nga idungag sa inyo pagto ang maayo nga pamatasan. Ano ba ni siya? Sa maayo nga pamatasan ang kaalam. Kaya na versikulo 6. Sa kaalam ang pagbugong sa kaugalingon, ang pagbugong sa pagkamainantuson, sa pagkamaintuson, ang pagka-Diyos nun. Dayon, sa pagka-Diyos nun, ang paghigugma sa aton mga utod kay Kristo. Kag sa paghigugma sa aton mga utod kay Kristo, ang paghigugma sa tanan. Dayon, kung initanan, basahon na ton, kung initanan ara sa inyo, kung initanan, kag nagabugana, mapuslanon sa Dios ang inyo binuwatan, palakpakan na ito na Ginoo. Klaro, katama ang bersikulo. Kung initanan ara sa inyo, kag nagabugana, mapuslanon sa Dios ang inyo binuhatan, sa inyo pagkilala sa atong Ginoong Hesukristo. Bersikulo 9. Pasan pa? Pero, ang bisan sino nga wala sa iya, ini nga mga kinaugali, bulag sa kamaturan. Ara sa kadulong. Bulag sa kamaturan. Kagdayon, nalimtan na niya nga gintinluan na siya sang Diyos sa iya nagligad nga mga sala. Utod kagabi ang tandaan mo niya. Gitinluan ka na. Ikaw nga nagpakasala, karon dumduma bala nagligad, gitinluan ka na. Ginhiluay ka na sa Ginoo. Dayon, anong ambal dere? Gani mga utol kay Kristo, tinguhaigid nga masiguro ninyo nga kamo matuod nga tinawag kag pinili sa Dios kay himuon ni nga mga butang, indi kamo malaglag. Palakpakan na to na Ginoo. Klaro na, hindi kamo malaglag. Hindi ta magpati nga ma-eternal security. Conditional eternal security. Ang eternal security naton, ang aton relasyon sa Dios, pagpakan naton na Ginoo. Mabulag ka sa Dios, yaway kagit. Dayon, kundi mangin bukas ang pagbaton sa inyo sa wala sing katapusan nga paghari sa aton Ginoo kag manluluwas nga si Jesucristo. Wow, what a wonderful nga diin. Malambutan naton nga nagatuo sa Dios. Palagpakan naton na Ginoo. Palagpakan naton na Ginoo. Makadto kita sa ikatatlo. To kitatlo lang ni kadibisyon mo. Balikon na kon. Number 1, what He is in Himself. Ikadua, what He is to them that believes in Him. Kaya kung nagpati ta sa Diyos nga, tumuluo ta kag daway malantam
way mo lang ta gitog pabor nga nabaton, hindi na lang ta magtuo. Maupod na lang ta sa kapatuyang. Pero ang nagatuo sa iya, may dako gid nga pribiliyo nga hindi ni mahatag, di ni ma-experience sa mga taong may nagatuo. Pagpakano to na Ginoo sini. Makato ta si kataplo. What He is to the world. Ano siya, si Jesus, ano para sa kalibutan. And that is the mystery. Ano hambal sa makato kita? Amo na nga, pasalamat kita nga nakadangop ta sa Ginoo. Basahon na ton. Silutan sila tungod kay nag-abot diri sa kalibutan bilang suga. Na? Silutan sila, bas kugunta? Silutan sila tungod kay nag-abot siya diri sa kalibutan bilang suga. Pero mas gusto pa sang mga tao nga magpabilin sa kadulom sa pagpalapit sa iya nga naghatag sing kasanag kay malain ang ila mga ginahin. Ano ang word nga darkness? Ano ning word nga darkness? Common word for moral and spiritual darkness. Metaphor for state of sinners. Pala ang gira ni kung ang makasasala nagapadayon sa iya kasalanan. Masugot siya sa hindi, ara sa darkness. Imo makita iya kung ara ang gitog moral, waay niya ariglaha ang iya pamatasan, waay niya ariglaha ang espirituhan nun niya nga relasyon. Buwid siya siya relasyon sa Diyos. Ara sa darkness. Dayon ano pa? Is the emblem of ignorant. Maghambal gani ka darkness sa Biblia, emblem of ignorant ni. Dayon imo makita iniquity, error, and superstition. Kung ara sa darkness ang tao, ara sa patutuo, wala na. Imo makita iya nga. Panahon may patay, di ka manilhig. Eh magmulto kuno ng patay, balikon ka. That is superstition. May patay sa inyo balay, hindi ka maligo. Na nga, kamudra itong kuya kamu kapaligo, ni maho lang kamu ilok. That is superstition. Even ang Kristohanon, dayon mo makita ya, error, iniquity, ignorance. Ang word nga iniquity, ato na nag-explicar mo. Kung ikaw gidesign sa Ginoo pag-alagad sa iya kag dayon, way kag-alagad sa iya, you commit iniquity. Pasistimang kamisita gidesign na para nga sa sulod mo. Pero kung magbarong ka ang kamisita, ibutang mo sa guwa, that is iniquity. Ang isa ka gitawag ya, ang imo bata ya, gidesire nga magpati sa imo. Gidesire na nga kung suguon mo magtuman sa imo. Pero kung mabalis ka na ang imo na bata, ang gasugo sa imo, kag ginasingkahan ka na, that is iniquity. Kag dayon, ignorance. Amo na silang nakon sa Bernes nga, blessed is the ignorance poor. He never have doubts. Ang ignorante nga tao ay pagduduha mo. May isa ka, there is a Northern Negros, may kilala ko nga manggaranon gid. Tungod sa nanigulang na siya obra sa uma kag dayon nagdako ang iasinda.
gidala sa siya kabataan dito sa Manila, kay pabakasyon nun, pa-enjoy yun sa animosities of modern life. Sabi mo lang, huwag pa magali sa kasulod yun mga, inamulan sa mga mall, amot na nga sistema. Tungod sa katinaw sa kristal, naglusot siya sa ito, nagikuyapan siya. Gitabang sa dito sa sulod sa mall. And that is the word ignorance. Atong hambal ba na kung itong gitawag nagbigat, isa sa mga gitog amigo na kung gidala nila, sadra nga nag-reach out sila sa mga mangyan sa Mindoro, gidala nila dito sa Manila, ang isa ka mangyan, ngayong people. Kag matinumanon nga mangyan. Siling ang head sa misyon. So, may mga, kung kami mahimuon kami, buwas, may assignment ka nga ibilin akon. Tungod kay kung kaisa, gaundang-undang ang tubod sa tubig. Gusto ko nga punon mo tanan ang mga suludlan. Mga gitog, mga kantinir, punon mo. Na, pag-abot sa dason nga adlaw, sige pa taon agwada ang mangyan. Pero puno ng iban. O sige pa magkaagwada. To, siling siya may hindi gid mapuno. Bisag anhon ako, naglibog na ko, sir. Ang hindi mapuno, inuduro gali. Amo nang ignorante. Siling sa iya amigo, nakakadto nagi ko sa Manila. Nakasakay na ko elevator. Nakasakay na ko escalator. Siling ang ignorante po niya. Dito sa Manila, nakasakay ka na calculator. Isa, amo pa nang balikon akon, sakyan ko ng calculator. And that is the emblem of ignorance. Amo nang hambal ni Chrysostom, ignorant of the Bible is ignorant about God. Palakpakan na ito na Ginoo sini. Kung ignorante ka sa pulong sa Diyos, ignorante ka gid sa Diyos mismo. Palakpakan na ito na Ginoo sini. And that is darkness. Amo na nga, ang hambal ni Ginisos, kung balikon na ito ang easy English translation, ibalik bala, before we partake. Ang easy English translation. Then Jesus spoke to the people again. He said, I am the light of the world. Follow me. Sunod ba ka sa akon, and you will never walk in darkness. Sunod ba ka sa akon, kaya hindi ka mangin victim of ignorance, hindi ka mangin victim of error, hindi ka mangin victim of iniquity, hindi ka mangin victim sa tanan nga nagaupo sa truth. To kaya ako mismo ang kamatuuran, palakpakan na ito na Ginoo. You will have the light that gives life. Sabi mo lang, I really bless. Isa sa mga scientific study nga nakapadungag bala sa gitawag enablement na tungod sa sini nga topic sa word nga light. Ang light kuno, may gitawag sa purti ka jutay ang gibugaton sini. Little wit. Not heavy. Maghambal gani ka nga light, hindi ni bugat. Having low specific gravity and small weight in relation to volume. Ito siya, pagsiling ni Ginisos, ako ang kasanag sa kabuhi, ang magsunod sa akon, hindi isa mabudlayan, kag may kasanag, hindi bugat si Ginisos para sa aton, pagpakan na ito. Hindi siya bugat. Kung magtapik sa imo, hindi kanya pabugatan, pagpakan na ito na Ginoosan. Hindi kanya pabugatan. Ano nga ba niya? Kari ka mo sa akong gikapuyan kagibugatan, kay papahulayon ko kamo. Itakod ninyo akong guta kag magtuon kamo sa akon, kay ako mapay naubuson sin tagipusoon, kag makakaplag kamo sing kapahulayan sa inyo mga kalag, pagpakan na ito na Ginoo. Amo na nga, kung kita may kabugatan, nagpalapit ka sa isang Ginoo nga, way nabugati, pagpakan na ito na Ginoo.
Kung ang kabugatan mo kadulom, kung ang kabugatan mo error, kasalanan, iniquity, nagpaintindi ni nga sa nagtapi ka saya, pagaanan niya ang imo kabugatan. Palakpakan na to ng Ginoo sini. Dayon, makato kita anong hambal ni Diil Mode. Repeat after me. A holy life will produce the deepest impression. Kung magtapi ka sa iya, ikaw nga unholy, imo makita iya, may gitog, may transformation. There is an imputation. Ang iyaya, mangin-imo, palakpakan na to na Ginoo. Pariya sa magtiayon ba? Amo na nga imo makita iya, kung imo lang taon sa mystical union niya, imo makita iya nga, ang gitawag iya ang ubas kag ang sanga, ang relasyon sa gitog mag-abyan, ang gitog relasyon sa magtiayon, pirti kanubo na nga, gitawag iya, pagpaanggid sa relasyon nimo kay Kristo Jesus. Sobra pa sina, pero hindi man naton maintindihan ang unod gid sa mystical union kundi ni gamiton ang relasyon niyo nga magtiayon. Amo na ngay mo makita nagsiling ang gitawag niya ang duha nangin isa na lang. Tukay ang imo nangin ara sa imo asawa nangin imo kag ang imo nangin ara sa imo asawa. Everybody say amen. Entonces, ang iyan ni Ginisos, ikaw ara sa kadulom, kung magtapi ka kay Ginisos, imo makita masanagan ka. Kagagi mo kadulom, ang kuno ni Ginisos. Ano nga kadulmanan ang iya ginaangkon para sa imo? Ang imo kasalanan. Ang imo kalautan, gisakaan niya sa krus, ginuulaan niya, ginpatuluan niya dugo. Agud nga ang iya mangin imo. Ito sis, kung wala kasing relasyon kay Kristo Jesus, waay-waay kagid sa tanan nga waay-waay. Palakpakan na ito na Ginoo. Kung way ka nagbahalay relasyon kay Kristo Jesus, even bisagari ka sa simbahan, kung way ka intimate relasyon kay Kristo Jesus, everybody say, tukog kay ang Christianity, it is a matter of relationship. Ito na. A holy life will produce the deepest impression. Abi mo na siling panito, sir, ang pinakamalipayon ko nga tao sa bilog ng kalibutan, inang nagakabuhi isuno sa kabubuton sa Dios. Kay makatulog na siya nga diin, hamuok pa na sa kagabion, palakpakan na ito na Ginoo. Ito na. Kagdayon siling panidil mo di, imo makitaya, a holy life will produce the deepest impression. Lighthouses blow no horn. Ang kiniil mo diyan, nagsilang ini ko ng mga parula, way nagapatukar, mga gitog, mga trumpeta, nga sila parula. Wala. Way nagaturututot ya. The only shine. Agi mo sa parula ya. Gasigal na siya magabi. Ang Kristohanon subong sinabi sa hindi na siya magpatingog trumpeta, hindi na siya magpatingog gitawag ano nga sound. Kung imo makita ang kasanag ni Ginisos ara sa iya, makitaan siya as the deepest impression subong siya isa ka Kristohanon. Palakpakan na ito na Ginisos. In the area of generosity. Maging makatilingalag. Yeah. Lain ang iyong prinsipul mo. Ano ang prinsipul sa mga tao sa kalibutan? What is mine is mine. Ang akon niya, akon lang na. Hindi paghilabti ang akon kay mag-inaway kita. Ulang taon na. Nga nag-ilinaway ng gitogya nga. Nag-ilinaway ng gitogya magsilingan. Tukay, ginabalhin-balhin ang dulunan. Tukay, kung amo na nga principle, what is mine,
Mag-matured na siya. What is yours is mine. Tinguhaan niya na ang imo ya, mangin iya, dira na ang kinagamo. Amo na nga may nagsiling, may parambalanon, hindi gid pagbinli imo kabataan daw ta, mag-inaway na sa dulunan. Hindi pagbinli ang imo kabataan, kwarta, kay mag-inaway na sa partida. Binli utang, agod nga, way-away. Palagpakan na ito na Ginoo sa inyo. Kaya way isa nga magbayad utang mo, imo makita ya. Kung may manukot sina, dalon niya na dito sa lulubngan, nimo, masiling si pabayras tatayo. Nagpaintindi, subong sina, pero kitaya, imo makita ya, makatuga kasing deepest impression tungod kay ang imo principle, laina. Hindi na, what is mine is mine. Hindi na kay what is yours is mine. Ano gani? Repeat after me. What is mine is yours when you use it for the glory of God. Pagpagkano ito naging. Bisan na nga kung imo na, kung gamiton lang nimo sa paghimaya kapag dayaw sa Diyos. And that is Christianity is all about. Amo na nga, panahon kita nga magdesisyon. May isa ka ilustrasyon dire dayon tapartik. Ang amay nagtambag siya bata. Sa nagdako na iya bata, iyagi tudloan siya devosyonal, gidala niya sa simbahan, dahil katapusan, sa dako na, gitawag heart to heart na gin, nga iya gin, padesisyon. Ang amay nagtambag si anak. Dako ka na anak. Dako ka na. Matured ka na. May edad ka na. Sa gamay ka pa, siling pa sa amay, sa gamay ka pa, ginapilit ka sa pagkadto sa simbahan. Sa gamay ka pa, mapilit ka sa pagkadto sa simbahan. Kaga mo na nagkakatabo. Bisan rin sa sining simbahan. Ang mga ginikanan, kapilit sa kabataan na makakadto sa simbahan. Ginakugos pa sa hindi pagkalakat. Pero sa pagkadako na, diin na nga kabataan. Everybody say amen. Kag-amo ni. Nadiskubrihan sini nga Kristohanon nga amay. Siling pa niya, pero kay dako ka na, gikinahanglan ka na magdesisyon. Kinahanglan ka na magdesisyon. Dako ka na. Hindi na ako ang magdesisyon para sa iyo. Siling pa niya dire, kung gusto ka nga mangin matarong, ari na siling sa amay, kung gusto ka nga mangin matarong, sunda ang Ginoo nga akon gialagaran. To kung gusto ka nga mangin matarong, sunda ang Ginoo nga akon gialagaran. Pero, siling pa niya, pero kung hindi kaluyag, ari na ang opsyon. Pero kung hindi kaluyag mag-alagad sa Ginoo, sa iya, subong nga Ginoo, sunda ang pagkabuhi sa aton silingan. Aktual. Sunda ang pagkabuhi sa aton silingan. Damo sa to, hinigtan. Ha? Dayon, siling pa niya, diin ang pista adto siya. Dayon, pirmi siling pa niya, adto siya pirmi sa pista, siling pa niya, diin ang pista adto siya, pirmi. Nagapauli ni siya. Kita mo, nagapauli ni siya nga hubog. Kag, ginapintasan niya ang iya panimalay. Ara sa imo ang desisyon, sugod subong, ang imo amay, hindi na manghilabot sa imo hilikoton. Wow! Diin nagsukad ni nga desisyon sa amay. Nagsukad ni sa libro ni Joshua,
imo makita dito sa gitawag Joshua chapter 24 verse 15 ko yung nagsala. Karon nga adlaw pagpili gi kamo sa inyo alagaron. Ang Diyos bala sa aton katigulangan na diin gialagaran sang una sa aton mga katigulangan dito sa unan sa suba. Pero siling pa ni Josue, pero para sa akon, ang bilog ko nga panimalay, mag-aalagad kami sa Diyos. Palakpakan na ito na Ginoo. Utod kagabihan, ang imo desisyon, amo na imo destiny. Kung makadesisyon ta sa tuod nga pagpapik sa Diyos, makuha na ton ang pagpakamaayo dira sa pagtapik na ton sa Diyos. Muna nga sa sini nga gitawag Communion Sunday, imo makita ya, kinalan mahibalota na isa sa hangkat ni Ginisos sa aton kung magbalik ta sa teksto sa Easy English Translation. Anong hambal? Sa Easy English Translation. Then Jesus spoke to the people again. Pasahong ta? I am the light of the world. Follow me. It is a challenge. Follow me. You will never walk in darkness. Sundan lang ko. Hindi ka maglakat sa kadulong. You will have the light that gives life. Tandaan mo ni. Balikon na kon in conclusion. Ang akong ginahambal din sa mga dedication ceremony. Even sa mga kasal. Tandaan mo ni nga diin sa ang Diyos imo makita iya sa tapos ang anaw naghimo ang Ginoo sing covenant sa kaynoy. Kinisgutan ko na po sa kasal. Kagdayon ini ginsilyuhan sa image sa rainbow. Paano siya nangin rainbow? Because of the law of reflection together with the law of refraction. Magamal gani kang reflection, inyo na nanabatian, nga kung magdala ka plus light, imo makita, kag imo pasigahon, dira sa salamin, ang light nga magbalik. That is, reflection is all about. Sa imo gitawag imo tutukan ang pagpalapit kay Ginisos. Subong nga siya ang kasanag. Kag maintindihan mo ang purpose niya nga ikaw mangin kasanag man. Anong hambal niya sa gitawag Mateo Kapitulo 5? Nagsilay sa kamo ang suga sa kalibutan. Nagpaintindi ang reflection na diin matuga sa imo pagtapik sa Ginoo, mangin kasanag ka man para sa iban nga mga tao. Palakpakan na ito na Ginoo. Pero, tandaan niyo mo ni, na ang rainbow ka produce of many colors. Multiple nga mga colors ng pinakatahom. Kompleto ko ng color sa rainbow. Nga, sa dira kuno nga din imo makita ang gitaw gagmay nga mga tiny drops of water nga nagatulog, the bombarded by lights. Kagdayon imo makita hindi lang ang nag-andar ang reflection kundi ang refraction nga paagi sa hangin. Imo makita sa ginahuro sa hangin ang tiny drops of water. Imo makita medyo mukarb ni siya. Kagdayon imo makita paagi sa light mo producer ni siya sing maayo nga gitawag mga kolor. Nagpaintindi ang akon kabuhi, imo makita ang aton kabuhi, imo makita iya mga tiko kita. May pagkatiko kita. Hindi tadlong ang aton kabuhi, pero kung ma-expose kita sa light, tadlungon ka sa Ginoo kag mangin colorful ang aton kabuhi. Papakan nato na Ginoo. Anong hambal sa gitog atong sa Bernes?
Amo na nga siya kung ang kasanag sa kabuhi, siya ang kasanag, mangin kasanag ka man. Palakpakan na to na Ginoo. Palakpakan na to na Ginoo. Pasahon ta. Ano ang hambal ni Jesus? Siya niya. Primero nagsiling, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but have the light of life. Pero tanawa sa Mateo Kapitulo 5. Pasko konta, pariho kamo nga naghatag kasanag sa mga tao diri sa kalibutan. Utod kagabian, kung way Kristohano ni nga kalibutan, way na ni, balda na ni. Everybody say amen. Balda na ni nga kalibutan. Abi mo lang anong hambal ni Apostol Paul, imo makita the mystery of iniquity. Ang mystery of iniquity, nagapangsyon na karon, nagapanghikot na karon, pero hindi isa kapangsyon in full extent. Tungod kay may nagapugong. Sino ni nagapugong? Abi mo lang ang mga teologyan nagsiling. Una, way pakuha sa sining nga kalibutan ang balaan ng Espiritu. Palagpagan na ito na Ginos. Kag ang balaan ng Espiritu may gahom sa pagpugong sa manifestation sa iniquity. Kag ikaduha, wala patakuha kay kuhaon ta sa panahon sa pagbalik sa Ginoo. Entonces, cannot function in full extent. Nga, gusto sa Ginoo sining katapusan sa kapanon na ako, ikaw, manginsuga kagkasanag sa sining nga kalibutan. Manginsuga ka sa imo pamilya, manginsuga ka sa imo silingan, manginsuga ka sa imo upod sa imo obra. Tungo kay matinghala sila nga din nakalampuas ka sa mga butang nga wala na nalampuas. Palakpakan na to na ganyan. Nakasalbar ka sa mga butang nga hindi nila masaway kasalbaran sa ila kabuhi. Tandaan mo ni ang purpose. Basahon ta, pariho kamo sa suga nga naghatag sa kasanag sa mga tao di sa kalibutan. Kag ini makita gid pariho sang banwa nga gipatindog sa ibabaw sa bukid nga hindi matago. Bersikulo 15. Wala sing may nagasindi sa suga kag takluban lang dayon ini sa sulukban, kundi ginabutang ini sa tulungtungan agon masanagan ang tanan sa sulod sang balay. Palakpakan na to ng Ginoo sini. Ano ang purpose? Nga din, ma-experiencean mo ang reflection sa light, agod nga ang diras sa inyo balay, victim of ignorance, victim of emblems of error, imo makita masanagan. Ikaw ang gipaabot sa imo panimalay. Ikaw ang gipaabot sa imo silingan nga magsanag sa ila. Ulit na. Versikulo 16. Basahan ta. Gani, amuman ang inyo himuon, pasigahan ninyo ang inyo suga sa mga tao, agud nga makita nila ang inyo maayo nga binuhatan. Palapakan na ito na Ginoo. Ang maayo nga binuhatan, kag agud dayaw nila ang inyo amay sa langit. Wow, palapakan na ito na Ginoo. Nagpaintindi kung makahimo kasing maayo, hindi ka ang dayawon sa mga tao, hindi ka ang patunggan sa mga tao, kundi pangitaon sa mga tao ang source. Kag origin nga lang sumong kasi na kagayon makita nila nakahimo kasi ning mayo nga binuhatan tungod may Diyos ka. May amay ka nga langit nun nga nagasagod sa imo. May Ginoo ka nga nagasagod ka nagatatap sa imo. Kag ang imo binuhatan hindi ni para sa imo kadayawan, para ni sa kaymayaan. Kag someday magabaton ka sa imo reward da sa langit nun nga do.